Isang halimaw. Iyan ang turing sa akin ng sarili kong kapatid, habang nilulustay niya ang aking yaman, habang ako ay nagtatago sa dilim dahil sa aking mga pasong kamay. Siya naman ay humahalakhak sa gitna ng karangyaan. Pero isang bata ang humawak sa aking mga sugat at nagsabing, "Ang ganda ng iyong mga mapa, Lolo Daniel." Isang hawak, isang pagtataksil, at isang muling pagkabuhay. Sino ang tunay na may kapansanan? Ang taong may sugat sa balat o ang taong may bulok na kaluluwa? Handa ka na bang malaman ang katotohanan sa likod ng mga guwantes na itim? Huwag mong intindihin ang damdamin niya, Attorney Santos. Ang mahalaga ay makuha natin ang pirma ng halimaw na yon bago matapos ang linggo. Isang pirma lang naman ang silbi niya sa pamamahay na ito. At habang nakakulong siya sa dilim, tayo ang magpapatakbo ng liwanag. Ang malalamig at matatalim na salitang iyon ni Lucia ay tila mga palasong bumaon sa dibdib ni Daniel Lombarde. Nakatayo siya sa likod ng makapal na kurtina ng silid-aklatan. Tanging ang anino lamang ang nakikita sa gitna ng dapit hapon. Sa kanyang mga kamay, na balot ng itim na guwantes na gawa sa seda, ay hawak niya ang isang antigong relos. Maingat niya itong nililinis at inaayos sa loob ng ilang oras. Isang sorpresa para sa darating na kaarawan ng kanyang kapatid. Ang relos na yon ay ang paboritong pag-aari ng kanilang yumaong ama na ipinangako ni Daniel na bubuhayin muli para kay Lucia bilang simbolo ng kanilang pagmamahalan bilang magkapatid. Ngunit sa isang saglit, ang bawat pihit niya sa maliliit na tornilyo ay nawalan ng saysay. Nabitawan ni Daniel ang maliit na kasangkapan. Hindi ito lumikha ng anumang ingay dahil sa kapal ng karpet. Ngunit sa pandinig ni Daniel, ang pagbagsak na yon ay kasing lakas ng isang pagguho ng bundok. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Nararamdaman niya ang pamilyar na hapdi sa ilalim ng mga guwantes. Ang tuyo at kulubot na balat na tila laging nagniningas tuwing naaalala niya ang gabing iyon. 15 taon na ang nakalilipas. Sa gitna ng naglalagablab na apoy, ay hindi niya binitawan ang kamay ni Lucia hanggang sa mailabas niya ito sa nasusunog na sasakyan. Ibinigay niya ang kanyang balat, ang kanyang mukha, at ang kanyang kinabukasan para sa buhay ng kapatid. Ngunit ngayon, sa pandinig ni Lucia, siya ay isa na lamang halimaw na kailangang pakinabangan ng pirma. But Ma'am Lucia, paano kung magtanong si Sir Daniel tungkol sa mga dividends? He's still the majority shareholder. Marahan ang boses ng abogado, tila may bahid ng pag-aalinlangan. Isang mapait na tawa ang sumunod na narinig ni Daniel mula kay Lucia. Attorney, look at him. Sino ang maniniwala sa isang lalaking takot sa sarili niyang anino? He can't even look at a mirror, let alone a financial statement. I am doing him a favor by handling everything. Utang niya sa akin ang buhay niya dahil ako lang ang tanging tao sa mundong ito na nakakatiis na tumingin sa pangit niyang anyo. He's lucky he's a Lombard, or else he'd be begging on the streets with those burned hands. Sumandal si Daniel sa malamig na pader. Ang kanyang hininga ay naging mabigat at kapos. Ang bawat salita ni Lucia ay tila lason na dahan-dahang pumapatay sa natitirang pag-asa sa kanyang puso. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at may isang malaking bara na pumipigil sa kanyang gustong isigaw. Gusto niyang lumabas, ipakita ang kanyang sarili at itanong kung nasaan ang kapatid na hinalikan siya sa noo noong nasa ospital pa siya. Ngunit ang takot, ang malalim na hiya na itinanim ni Lucia sa kanyang isipan sa loob ng mahabang panahon, ang nagpatitig sa kanya sa dilim. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Kahit balot ng guwantes, nararamdaman niya ang higpit ng mga seo, tila isang tanikala na hindi kailanman mapuputol. Siya ay isang bilanggo sa sarili niyang mansyon, isang buhay na alaala ng isang trahedya na pilit kinakalimutan ng lahat maliban sa kanya. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang paalala ng kanyang kawalang halaga. Nabalik lamang ang diwa ni Daniel
nang makarinig siya ng marahang pagkatok sa pinto sa kabilang bahagi ng silid, malayo sa kung nasaan sina Lucia. Ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay tila isang banayad na himig sa gitna ng kanyang magulong isipan. Isang maliit na liwanag ang pumasok mula sa siwang ng pinto. "Lolo? Ay, sorry po. Sir Daniel?" Isang boses ng bata ang bumasag sa katahimikan. Si Davy iyon, ang anak ng bagong katulong na kadarating pa lamang noong umagang iyon. Ang bata ay may dalang isang baso ng tubig at isang piraso ng tinapay na may palaman. Ang kanyang mga mata ay malaki at puno ng kuryosidad, walang bakas ng takot o pandidiri na karaniwang nakikita ni Daniel sa ibang tao. Nanatiling nakatago si Daniel sa anino. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok na tila gustong kumawala sa kanyang mga tadyang. Nilagay po ni Nanay Elena ito rito. Sabi niya, "Baka gutom na po kayo." Bulong ng bata habang inilalapag ang baso sa maliit na lamesa. Hindi gumalaw si Daniel. Pinanood niya ang bata mula sa dilim. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, may isang taong pumasok sa kanyang silid nang hindi nagrereklamo sa dilim o nagbubulong tungkol sa kanyang hitsura. Ngunit habang tinitignan niya ang inosenteng mukha ni Davy, isang masakit na tanong ang muling umaling-awngaw sa kanyang isipan. Isang katanungang tila walang kasagutan. Hanggang kailan ko ba kailangang bayaran ang utang na loob sa buhay na ako naman ang nagligtas? At hanggang kailan ko titiisin ang pagiging isang halimaw sa mata ng taong itinuturing kong mundo? Narito ang isang muling pagsulat na may parehong damdamin ngunit ibang pagkakabuo. Mas nanaisin ko pang hindi na ako nagmulat ng mata mula sa naglalagablab na mga apoy na yon, kung ang kapalit ay ang maging isang nilalang na kinatatakutan ng mundo at itinatakwil ng sarili kong dugo. Ang kaisipang ito ay tila isang mabigat na batong nakadagan sa dibdib ni Daniel habang pinagmamasdan niya ang maliit na baso ng tubig na iniwan ni Davy sa lamesa. Sa loob ng madilim na silid na yon, kung saan ang tanging liwanag ay ang manipis na sinag ng buwan na pilit sumisilip sa pagitan ng mga makakapal na kurtina, ay nararamdaman ni Daniel ang matinding pag-iisa. Ang bawat sulok ng mansyong ito na pag-aari niya ay tila naging isang malaking libingan ng kanyang mga pangarap. Inilapit niya ang kanyang kamay sa baso. Ang itim na guwantes ay dahan-dahang humawak sa malamig na bubog. Ngunit mabilis din siyang napaatras nang marinig niya ang papalapit na mga yabag sa pasilyo. Ang tunog ng mga takong ni Lucia na tumatama sa sahig na marmol ay kasing talas ng isang babala. Isang ingay na palaging nagpapabatid sa kanya na tapos na ang kanyang sandali ng kapayapaan. Bumukas ang pinto ng walang babala at kasabay nito ang pagpasok ng liwanag mula sa labas na tila sumusugat sa mga mata ni Daniel na sanay sa dilim. Nakatayo roon si Lucia. Suot ang kanyang mamahaling bestida at ang isang nangiting tila hinulma sa yelo. Sa likuran niya ay nakatungo si Elena, ang bagong labandera, na mahigpit na hawak ang kamay ng maliit na si Davy. Ang mukha ni Elena ay kababanaaga ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay pilit na iniiwasang tumingin sa maskarang suot ni Daniel, ngunit hindi katulad ng ibang mga katulong na dumaan sa mansyong ito. Wala siyang bakas ng pagkasuklam. "Daniel, bakit hindi mo pa kinakain ang hinanda ko? At bakit hinahayaan mong pumasok ang anak ng katulong sa silid mo?" Ang boses ni Lucia ay malambing sa pandinig. Ngunit para kay Daniel, ito ay tila isang latigo na humahagupit sa kanyang pagkatao. "Elena, hindi ba sinabi ko sa iyo na huwag ninyong iistorbohin ang kapatid ko? He needs his rest." Ang hitsura niya ay hindi para sa mga bata. Yumuko ng lalo si Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. "Pasensya na po, Ma'am Lucia. Gusto lang po ni Davy na madalhan si Sir Daniel ng tubig. Hindi po namin intensyong mag-istorbo." Hindi sumagot si Daniel. Nanatili siyang nakatayo sa pinakamadilim na bahagi ng silid. Ang kanyang mga kamay ay nakatago sa likuran. Gusto niyang sabihin kay Elena na huwag matakot.
Gusto niyang sabihin kay Davy na salamat sa tubig. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Lucia ay tila isang pader na humaharang sa kanyang boses. Ipinapaalala sa kanya ni Lucia na siya ay isang halimaw na dapat itago. Isang kahihiyang hindi dapat masilayan ng kahit sino. Halika na, Davy! Bulong ni Elena habang hinihila ang anak palayo. Ngunit bago pa sila tuluyang makaalis, ang bata ay lumingon muli. Sa gitna ng tensyon at ng malupit na titig ni Lucia, si Davy ay ngumiti. Isang ngiting payak at puno ng liwanag. Ang bata ay kumawala sa hawak ng kanyang ina at mabilis na tumakbo palapit kay Daniel. Bago pa makagawa ng anumang kilos si Lucia, ang maliliit at malalambot na kamay ni Davy ay dumapo sa braso ni Daniel na balot ng guwantes. Sir Daniel, huwag po kayong matakot sa dilim. May dala po akong candy. Pampatamis po ng gabi ninyo, sabi ng bata habang inilalagay ang isang piraso ng candy sa palad ni Daniel. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid. Ang bawat segundo ay tila tumigil sa pag-ikot. Nararamdaman ni Daniel ang init mula sa kamay ng bata na tumatagos sa kapal ng guwantes, isang init na matagal na niyang kinalimutan. Ito ay isang hawak na walang halong takot, walang halong pandidiri, at walang halong interes. Sa loob ng maraming taon, ito ang unang pagkakataon na may humawak sa kanya bilang isang tao at hindi bilang isang pasanin. Ngunit ang sandaling iyon ng ligaya ay mabilis na naputol ng marahas na hinablot ni Lucia ang braso ni Davy palayo kay Daniel. Ang mukha ni Lucia ay namumula sa galit. Ang kanyang mga mata ay tila nagninninga sa puot na hindi maipaliwanag. Elena, kunin mo ang anak mo. Sabi ko sa inyo, huwag ninyong hahawakan ang kapatid ko. Baka kung ano pa ang makuha ng bata sa kanya. Hinila ni Lucia si Davy patungo sa pinto. Ang bata ay nagsimulang umiyak dahil sa higpit ng hawak ng kanyang tiyahin. Si Elena ay mabilis na lumapit para bawiin ang anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha habang humihingi ng paumanhin. Habang pinapanood ni Daniel ang eksenang yon, ang kanyang kamao ay dahan-dahang nagngangalit. Ang candy sa kanyang palad ay tila naging kasing bigat ng ginto. Sa unang pagkakataon, ang kanyang galit ay hindi nakaturo sa kanyang sarili, kundi sa taong palaging nagsasabing siya lang ang nagmamahal sa kanya. Nang tuluyan ng maisara ni Lucia ang pinto at muling bumalik ang dilim, naiwan si Daniel na nakatayo sa gitna ng silid. Binuksan niya ang kanyang palad at tinitigan ng candy. Ang tamis na alay ng bata ay tila naging isang mapait na paalala ng kanyang kawalang kapangyarihan. Ngunit sa ilalim ng kanyang maskara, isang luhang matagal nang natuyo ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang pisngi. Narinig niya ang sigaw ni Lucia mula sa baba, isang utos na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Elna, dahil sa kapangahasan ninyong mag-ina, malaki ang mababawas sa sahod mong ngayong buwan. At kung uulitin pa yan ng anak mo, hindi lang bawas sahod ang matitikman ninyo. Napahawak si Daniel sa kanyang dibdib. Ang hapdi ng kanyang mga eseo ay tila lumipat sa kanyang kaluluwa. Isang katotohanan ang dahan-dahang nagbubukas sa kanyang isipan. Ang tunay na halimaw sa mansyong ito ay hindi ang lalaking may sunog na balat, kundi ang babaeng may pusong kasing itim ng gabi. Ngunit paano siya lalaban kung ang bawat hakbang niya ay nakatali sa utang na loob na paulit-ulit na isinusumbat sa kanya? Hindi ka ba nag-iisip, Ella? Isang mantsa sa telang ito ay katumbas ng isang linggong sweldo mo. Ang dumi-dumi na nga ng pinanggalingan ninyo, dinala niyo pa ang kawalan ng ingat sa pamamahay na ito. Ang boses ni Lucia ay umalingaw-ngaw sa malawak na labahan, kasing talim ng isang humahagupit na kable. Nakatayo si Daniel sa itaas ng balkonahe, nakatago sa likod ng mga halamang gumagapang habang pinapanood ang kapatid na dinuduro ang nakayukong si Elena. Hawak ni Lucia ang isang puting mantel na may maliit na bakas ng katas ng prutas, ngunit ang kanyang galit ay tila ba isang krimen
ang nagawa ng babae. Si Elena ay nakatayo lamang doon. Ang kanyang mga kamay na basang-basa sa sabon at tubig ay nanginginig, habang ang kanyang anak na si Davy ay nakakapit sa kanyang palda, takot at nagtataka sa pagsusungit ng Donya. Pasensya na po, Ma'am Lucia. Lalabhan ko po ulit, tatanggalin ko po ang mantsa. Mahinang tugon ni Elena. Ang kanyang boses ay halos pabulong na dahil sa hiya. Huwag na, baka mas lalo mo lang sirain. Ganyan naman kayong mga mahihirap. Akala nyo ay sapat na ang pasensya sa lahat ng pagkakamali nyo. Pagtataray ni Lucia bago marahas na ibinato ang mantel sa mukha ni Elena. Ayusin mo ang trabaho mo, kundi ay sa kalsada, kayo dadamputin ng anak mo. Naramdaman ni Daniel ang isang matinding kirot sa kanyang sikmura habang pinapanood ang pangaaping iyon. Gusto niyang bumaba. Gusto niyang sabihin kay Lucia na itigil na ang pagmamalabis, ngunit bago pa siya makakilos ay narinig na niya ang papalapit na yabag ng kanyang kapatid patungo sa kanyang silid. Mabilis na bumalik si Daniel sa kanyang pwesto sa dilim, isinuot ang kanyang maskara at nagpanggap na nagbabasa ng isang lumang libro. Pumasok si Lucia sa silid. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa pagiging malupit patungo sa isang mapagpanggap na pag-aalala. Lumapit siya kay Daniel at hinawakan ang balikat nito. Ngunit naramdaman ni Daniel ang panlalamig sa bawat haplos ng kapatid. Daniel, my dear brother, pasensya na kung narinig mo ang ingay sa labas. Minsan talaga ay kailangang maging mahigpit sa mga katulong para matuto sila, sabi ni Lucia habang inaayos ang buhok ni Daniel. Alam mo naman, ginagawa ko ang lahat ng ito para sa iyo, para mapanatili ang kaayusan sa bahay na ito habang nagpapahinga ka. Isinakripisyo ko ang sarili kong kaligayahan, ang sarili kong pagkakataong magkaroon ng pamilya para lang alagaan ka. Sino pa ba ang magtitiyaga sa isang katulad mo kundi ako lang? Ang bawat salitang sakripisyo at pagtitiyaga ay tila mga tanikalang lalong humihigpit sa leeg ni Daniel. Alam niya ang ibig sabihin nito. Ito ay isang paalala na may utang na loob siya kay Lucia. Isang utang na hindi niya kailanman mababayaran hanggat buhay siya. Ang kanyang puso ay tila isang tuyong dahon na dahan-dahang nadudurog. Tumango na lamang siya, hindi makapagsalita, habang ang boses ni Lucia ay patuloy na naglilista ng lahat ng kabutihang ginawa nito para sa kanya. Samantala, sa kabilang bahagi ng mansyon, inutusan ni Lucia si Elena na maglinis sa lumang bodega sa dulo ng hardin, isang lugar na puno ng alikabok, mga lumang gamit at mga alaala ng trahedyang naganap 15 taon na ang nakalilipas. Habang abala si Elena sa paglilinis ng mga maalikabok na estante, hindi sinasadyang nasagi ni Davy ang isang tumpok ng mga lumang kahon. Ang pagbagsak ng mga ito ay nagdulot ng paglipad ng makapal na alikabok sa hangin na tila mga multo ng nakaraan na muling nabuhay. Davy, mag-ingat ka! Saway ni Elena habang tinutulungan ng anak na ayusin ang mga gamit. Sa gitna ng mga nakakalat na papel at sirang kagamitan, may isang bagay na kumuha sa atensyon ni Elena. Isang lumang kwadro na nakataob. Ang salamin nito ay may lamat ngunit buo pa rin. Pinagpagan ni Elena ang makapal na dumi mula sa ibabaw nito. Ito ay isang litrato ng pamilya Lombardy bago mangyari ang sunog. Masasaya ang lahat. Nakangiti ang mga magulang ni Daniel at ang batang Daniel ay nakatayo sa tabi ng isang mas batang Lucia. Ngunit nang baligtarin ni Elena ang kwadro para linisin ang likuran, isang maliit na sobre ang nalaglag mula sa pagitan ng kahoy na frame at ng likurang bahagi ng litrato. Ang sobre ay may mga bakas ng sunog sa gilid, ngunit ang sulat sa loob ay nananatiling malinaw. Binasa ni Elena ang unang ilang linya at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Ito ay isang ulat mula sa isang pribadong investigador na itinalaga ng ama ni Daniel bago ito mamatay. Ang petsa ng ulat ay ilang araw lamang
bago ang malaking sunog. Nakasulat doon ang mga salitang nagpabilis sa tibok ng puso ni Elena. Ang mga gasgas sa linya ng gas sa kusina ay hindi gawa ng kalawang, kundi sinadyang hiwain ng isang matalim na bagay. Napatakip ng bibig si Elena. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Tumingin siya sa paligid ng madilim na bodega. Tila ba may nakamasid sa kanya mula sa mga anino. Sa labas, ang langit ay dahan-dahang nagiging kasing itim ng tinta at ang malamig na hangin ay nagsimulang umihip na nagdudulot ng marahas na paghampas ng mga sanga ng puno sa bintana ng bodega. Kung hindi aksidente ang sunog na sumira sa buhay ni Daniel, sino ang may kakayahang gumawa ng gayong kataksilan sa sarili niyang pamilya? At ano ang mangyayari kay Elena kung malaman ni Lucia na hawak na niya ang katotohanang matagal nang ibinaon sa abo? Sa ilalim ng sikat ng araw, tila sandaling nakakalimutan ng balat ang hapdi ng kahapon. Ngunit ang bawat guhit ng peklat ay nananatiling saksi sa isang apoy na hindi kailanman namatay. Naroon si Daniel sa pinakasulok ng hardin, isang lugar na bihira nang puntahan ni Lucia dahil sa kapal ng mga damo at mga baging na tila pilit na yumayakap sa mga luma at kinakalawang na estatwa. Ito ang tanging lugar kung saan nararamdaman ni Daniel na hindi siya hinuhusgahan ng mga pader ng mansyon. Sa sandaling iyon, sa gitna ng katahimikan na tanging ang pag-alon ng mga dahon sa hangin ang naririnig, nagkaroon siya ng kakaibang lakas ng loob. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang itim na guwantes, ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na itinago niya sa loob ng 15 taon ay tumambad sa liwanag ng dapit hapon. Ang balat ay makintab, kulubot, at may mga bahaging maputla na tila mga pilat ng digmaan. Hinayaan niyang madampian ng malamig na simoy ng hangin ang kanyang mga daliri. Isang sensasyong tila isang ipinagbabawal na luho. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ninanamnam ang pansamantalang kalayaan hanggang sa maramdaman niya ang isang presensya sa kanyang likuran. Mabilis na sinubukan ni Daniel na isuot muli ang kanyang guwantes. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumambol nang mabilis na tila isang martilyong humahampas sa bakal. Ngunit huli na ang lahat. Nakatayo na sa kanyang harapan ang maliit na si Davy. May hawak na isang plastic na magnifying glass na marahil ay nakuha nito sa kanyang mga lumang laruan. "Sir Daniel, ang ganda po ng mga kamay niyo," bulong ng bata. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha sa halip na takot. Napatigil si Daniel. Ang kanyang buong katawan ay nanigas. Handa na sa anumang panlalait o pagsigaw na maaring mangyari. "Huwag kang tumingin, Davy. Nakakatakot ito. Masakit ito sa mata." Mahina at nanginginig na sagot ni Daniel habang pilit na itinatago ang kamay sa likod ng kanyang katawan. Ngunit hindi natinag ang bata. Humakbang ito palapit at marahang hinawakan ng braso ni Daniel. "Hindi po. Hindi po siya nakakatakot. Tignan niyo po," sabi ni Davy habang itinataas ang kanyang magnifying glass sa ibabaw ng mga eseo ni Daniel. Ang dami pong guhit, parang mga ilog, parang mga bundok, parang mapa po ito ng isang mahiwagang lugar. Dahan-dahang itinaas ni Daniel ang kanyang paningin. Sa unang pagkakataon, hindi siya nakakita ng pandidiri sa mga mata ng kausap. Ang nakita niya ay ang purong inosensya ng isang batang hindi pa narumihan ng malupit na panghuhusga ng mundo. Nararamdaman ni Daniel ang maliliit na daliri ni Davy na dahan-dahang tinatalunton ang isa sa mga mahahabang seo sa kanyang palad. Ang ugnayang iyon, ang simpleng pagdampi ng balat sa balat, ay tila isang kuryenteng nagpadaloy ng init sa nanlalamig na kaluluwa ni Daniel. "Mapa ng kayamanan po ba ito, Sir Daniel? Dito po ba nakatago ang mga sikreto niyo?" Tanong ni Davy habang nakatingala. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng papalubog na araw. Isang matinding emosyon ang bumara sa lalamunan ni Daniel. Ang mga luhang matagal na niyang ipinagkakait sa kanyang sarili
ay dahan-dahang nangilid sa kanyang mga mata. Sa loob ng 15 taon, tinawag siyang halimaw, tinawag siyang kahihiyan, at tinuring na isang pasanin. Ngunit para sa batang ito, ang kanyang mga sugat ay hindi simbolo ng kapangitan, kundi isang mapa patungo sa isang mahiwagang mundo. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng muling pagkabuhay kung saan naramdaman niyang hindi siya isang pagkakamali ng tadhana. Ngunit ang katahimikan ng hardin ay biglang nabasag nang marinig ni Daniel ang boses ni Lucia mula sa loob ng kanyang opisina, na ang bintana ay nakabukas ng bahagya sa itaas. Ang boses ni Lucia ay mataas at puno ng nerbiyos. Isang tono na bihirang marinig mula sa palaging kampanteng Donya. "Anong ibig mong sabihin, Attorney Santos? Anong tunay na testamento?" Sigaw ni Lucia. Ang tunog ng pagbagsak ng ilang mga papel sa lamesa ay umalingaw-ngaw hanggang sa labas. Ang alam ng lahat, ang mga ari-ariang ito ay nasa ilalim ng pangalan ko para sa pangangalaga kay Daniel. Huwag mong sabihing may ibang dokumento na nagpapatunay na ang lahat ng ito, pati na ang mansyong ito, ay mananatiling kay Daniel Lombardi sa oras na makahanap siya ng taong tunay na magmamahal sa kanya. Napatigil ang lahat sa hardin. Kahit si Davi ay naramdaman ang bigat ng mga salitang narinig. Napatingin si Daniel sa itaas. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at kalituhan. Ang mga SEO sa kanyang kamay ay tila nagsimulang kumirot muli, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang katotohanang dahan-dahang nabubunyag sa dilim. Sa kabilang linya, ang abogado ay tila may sinabing lalong nagpagalit kay Lucia. "Hindi maaari. Hindi pwedeng makuha ng halimaw na yon ang lahat. Sisiguraduhin kong walang magmamahal sa kanya. Sisiguraduhin kong mananatili siyang mag-isa sa dilim hanggang sa mabulok siya." Nanginginig na isinuot ni Daniel ang kanyang guwantes. Ang bawat hibla ng tela ay tila nagpapaalala sa kanya ng mga kasinungalingang ipinakain sa kanya ni Lucia sa loob ng mahabang panahon. Tumingin siya kay Davy, ang batang itinuturing ang kanyang mga sugat na mapa ng kayamanan. Kung malalaman ni Lucia na may isang bata at isang ina na nagsisimulang magpakita ng pagmamahal sa halimaw ng mansyon, ano ang gagawin niya para protektahan ang kanyang mga nakaw na kayamanan? Ang bawat butil ng asukal na inihahalo mo sa aking inumin ay hindi sapat upang itago ang pait ng lason na unti-unting pumapatay sa aking kaluluwa. Ang kaisipang ito ay tila isang madilim na ulap na bumabalot sa isipan ni Daniel habang nakaupo siya sa kanyang paboritong silya sa tabi ng bintana. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay may kasamang kaba mula nang marinig niya ang usapan ni Lucia at ng abogado tungkol sa tunay na testamento. Ang kanyang mga kamay, na muling binalot ng itim na guwantes, ay mahigpit na nakakapit sa braso ng silya hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Nararamdaman niya ang presensya ni Lucia bago pa man ito makapasok sa silid. Isang halimuyak ng mamahaling pabango na tila may kasamang amoy ng panlilinlang. Bumukas ang pinto sa isang paraan na tila ba ang bawat paggalaw nito ay maingat na pilano para ipakita ang kapangyarihan ng pumasok. Iniluwan nito si Lucia na may dalang isang tray na pilak kung saan nakapatong ang isang tasa ng tsaa na naglalabas ng mainit na usok. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng isang maskara ng pagkalinga. Isang ekspresyong matagal nang naging sandata niya laban sa kahinaan ni Daniel. "Daniel, my dear brother, you look so stressed lately. Napansin kong hindi ka masyadong lumalabas ng silid mo mula kahapon," sabi ni Lucia sa isang malambing na tono na tila isang dila ng ahas na dumidila sa sugat. "I prepared this special tea for you. Galing pa ito sa London. Pampakalma ng isip. You need to rest, Daniel. Ang dami mong iniisip na hindi mo naman dapat pinoproblema." Inilapag ni Lucia ang tray sa maliit na lamesa sa harap ni Daniel. Ang bawat pagtama ng porselana sa ibabaw ng lamesa
ay lumilikha ng isang matinis na tunog na tila humihiwa sa mabigat na katahimikan ng silid. Umupo si Lucia sa tapat ni Daniel. Ang kanyang mga mata ay matamang nakatingin sa kapatid. Tila sinusukat ang bawat reaksyon nito. Lucia, totoo ba ang narinig ko kahapon? Mahinang tanong ni Daniel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pag-asa. May kinalaman ba ang mansyong ito sa isang kondisyon sa testamento ni Papa? Napatigil ang kamay ni Lucia sa pag-aayos ng kutsara. Ang kanyang mga mata ay sandaling kumislap sa galit. Ngunit mabilis din itong napalitan ng isang mapait na tawa. Oh Daniel, nakinig ka na naman sa mga bulong-bulungan ng mga katulong? You know they love to make up stories. Huwag mong sabihing mas naniniwala ka sa kanila kaysa sa akin. Ako na nag-alaga sa iyo sa loob ng 15 taon. Ako na tumalikod sa lahat para lang hindi ka mag-isa sa dilim na ito. Lumapit si Lucia at hinawakan ang kamay ni Daniel na may guwantes. Look at me, Daniel. Sino ba ang magmamahal sa isang lalaking may ganitong mga kamay? Sino ang tatanggap sa iyo kung wala ako? You are a Lombarde, yes, but you are a broken one. Without me, people will just stare at you in disgust. Ang testamento ni Papa? It's for your protection. At para masiguro na hindi ka maloloko ng ibang tao, kailangan nating ayusin ang ilang dokumento. Inilabas ni Lucia ang isang folder mula sa ilalim ng tray. Sa loob nito ay mga papel na puno ng maliliit na letra na tila mga langgam na handang kumagat. Just a few signatures, Daniel, para mailipat ang mga responsibilidad sa akin ng tuluyan, para hindi ka na maistorbo sa pagpapahinga mo. Do it for me, Daniel. Isipin mo na lang na ito ang kabayaran sa lahat ng sakripisyong ginawa ko para sa iyo. Naramdaman ni Daniel ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Lucia ay tila isang lason na dahan-dahang nagpaparalisa sa kanyang kakayahang mag-isip ng tama. Itinaas ni Daniel ang tasa ng tsaa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inilalapit ang mainit na likido sa kanyang mga labi. Uminom siya ng isang lagok at pagkatapos ay isa pa. Ang tsaa ay may kakaibang tamis, isang tamis na tila may kasamang kakaibang amoy na hindi niya maipaliwanag. Good. Ubusin mo yan, Daniel. Bulong ni Lucia. Ang kanyang ngiti ay dahan-dahang lumalawak habang pinapanood ang kapatid. Habang inuubos ni Daniel ang tsaa, naramdaman niya ang isang kakaibang bigat sa kanyang mga talukap. Ang paligid niya ay nagsimulang gumuho. Ang mga anino sa silid ay tila nagsasayaw at humahaba. Ang mukha ni Lucia ay naging malabo, tila isang imahe sa ilalim ng tubig na dahan-dahang lumalayo. Sinubukan niyang ibuka ang kanyang bibig para magsalita, ngunit ang kanyang dila ay tila naging kasing bigat ng tingga. Lucia, bakit ang dilim? Bulong ni Daniel bago tuluyang mabitawan ang tasa. Ang pagbasag ng porselana sa sahig ay hindi na narinig ni Daniel. Ang kanyang buong katawan ay nawalan ng lakas at dahan-dahan siyang bumagsak sa kanyang silya. Ang huling nakita niya ay ang malabong anino ni Lucia na lumalapit sa kanya, hawak ang panulat, habang ang isang malamig at mapagtagumpay na tawa ay tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Patawad, Daniel. Pero sa mundong ito, ang mga halimaw ay walang karapatan sa liwanag. Mananatili ka sa dilim, habang ang lahat ng pag-aari mo ay magiging akin. Ang bawat hininga ni Daniel ay naging mababaw at mabagal, hanggang sa ang kanyang buong mundo ay tuluyan ng nilamon ng isang itim at walang hanggang kawalan. Ang katahimikan sa loob ng silid na ito ay hindi kapayapaan, kundi isang mabigat na kumot ng kasinungalingan na pilit sumasakal sa isang taong wala ng lakas na lumaban. Dahan-dahang pumasok si Elena sa loob ng silid ni Daniel. Bit-bit ang isang planggana ng maligamgam na tubig at malinis na bimpo. Ang kanyang mga hakbang ay kasing gaan ng isang balahibo. Tinitiyak na hindi siya lilikha ng anumang ingay na maaaring makatawag sa pansin ni Lucia na nasa ibaba. Nang makita niya si Daniel na nakasandal sa silya,
walang malay at maputla sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang puso ni Elena ay nakaramdam ng isang matinding pait. Nilapitan niya ang lalaki at maingat na inalis ang mga piraso ng basag na porselana sa sahig. Sa gitna ng mga bubog, napansin ni Elena ang isang maliit na lalagyan ng gamot na marahil ay nalaglag mula sa bulsa ni Lucia. Pinulot niya ito at binasa ang nakasulat sa maliit na etiketa. Bilang isang ina na dumanas ng maraming sakit ng anak sa probinsya, pamilyar siya sa mga pangalan ng gamot. Ang likidong nasa loob ay isang matapang na uri ng sedative, isang pampatulog na hindi ibinibigay maliban na lamang kung may malalang karamdaman. Diyos ko! Pinapatulog siya ni Ma'am Lucia ng kusa. Bulong ni Elena sa sarili. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot at galit. Tumingin siya sa tasa ng tsa na may natitira pang mantsa. Ngayon ay maliwanag na sa kanya ang lahat. Ang panghihina ni Daniel, ang kanyang madalas na pagkalito, at ang tila kawalan niya ng sigla sa buhay ay hindi lamang dahil sa kanyang mga seo, kundi dahil sa dahan-dahang paglalason ng sarili niyang kapatid. Inilapag ni Elena ang gamot sa loob ng kanyang bulsa at muling binalingan si Daniel. Kumuha siya ng bimpo, piniga ito ng maigi, at dahan-dahang idinampi sa noo ng lalaki. Ang balat ni Daniel ay malamig at may mga butil ng pawis. Sa bawat haplos ni Elena, tila nararamdaman niya ang bigat ng dusa na dinadala ng lalaking ito. Maingat niyang inayos ang maskara ni Daniel na bahagyang naliis, ngunit nanatili ang kanyang respeto na huwag itong tuluyang hubarin. Sa sandaling iyon, dahan-dahang dumampi ang mga daliri ni Elena sa kamay ni Daniel na balot pa rin ng guwantes. Ito ang kanyang golden moment. Isang tahimik na panalangin mula sa isang estrangherong walang ibang maialay, kundi ang kanyang pagkalinga. Sir Daniel, gising po kayo. Huwag kayong papayag na tuluyan kayong lamunin ng dilim na ito. May mga tao pa pong handang tumingin sa inyo nang lampas sa inyong mga sugat. Bulong ni Elena, ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. Naramdaman ni Elena ang bahagyang paggalaw ng mga daliri ni Daniel, isang senyales na ang diwa nito ay pilit na kumakawala sa gapos ng gamot. Ngunit bago pa man niya ito muling mahaplos, ang katahimikan ng gabi ay binasag ng tunog ng mabibigat na yabag mula sa pasilyo. Ang bawat hakbang ay tila isang babala na papalapit ang panganib. Elena, nasaan ka na bang babae ka? Bakit ang tagal mong maglinis sa taas? Ang boses ni Lucia ay malapit na. Kasing talim ng isang punyal na handang sumaksak. Natigilan si Elena. Ang kanyang hininga ay naging mabilis. Mabilis niyang kinuha ang kanyang planggana at bimpo. Ngunit ang pinto ay dahan-dahan nang bumubukas. Ang anino ni Lucia ay humaba sa sahig ng silid, tila isang madilim na galamay na handang sumunggab. Wala nang sapat na oras para lumabas si Elena sa pinto. Narito ang isang alternatibong bersyon na may parehong tensyon ngunit ibang daloy ng pangungusap. Dali-dali siyang nagkubli sa likuran ng makapal na kurtina sa tabi ng bintana. Pinipilit pigilan ang panginginig ng kanyang katawan. Isang maling kilos, isang maling ingay lamang, at ang lihim na kanyang natuklasan ay maaaring magbunga ng sarili niyang kapahamakan. Pumasok si Lucia sa silid. Ang kanyang mga mata ay agad na dumako sa walang malay na si Daniel. Lumapit siya rito at hinawakan ang leeg ng kapatid para tignan ang pulso nito. Masyado yatang naparami ang nalagay ko, pero mabuti na ito. Mas madaling pasunurin ang isang taong tulog kaysa sa isang taong nagsisimula ng magtanong. Sibil ni Lucia sa sarili habang may hinahanap sa ibabaw ng lamesa. Sa likod ng kurtina, nakita ni Elena ang pagyuko ni Lucia para hanapin ang nalaglag na bote ng gamot. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang taon sa hirap para kay Elena. Paano kung mapansin ni Lucia ang basang bahagi ng sahig? Paano kung makita niya ang dulo ng palda ni Elena na bahagyang nakalawit? Biglang tumigil si Lucia sa kanyang paghahanap at tumingin ng diretso sa direksyon ng kurtina.
Ang kanyang mga mata ay nanliit at dahan-dahan siyang humakbang patungo sa kinaroroonan ni Elena. Ang bawat abo ng nakaraan ay may kwentong nais isigaw, ngunit madalas ay tinatabunan ito ng mga bulong ng kasinungalingan upang manatiling tahimik ang katotohanan. Nakatigil ang mundo ni Elena sa likod ng makapal na kurtina. Nararamdaman niya ang init ng hininga ni Lucia na tila tumatagos sa tela. Ang dahan-dahang pag-usad ng mga yabag ng Donya ay kasing bigat ng isang hatol ng kamatayan. Nang akmang hahablutin na ni Lucia ang kurtina, ang katahimikan ng gabi ay biglang binalot ng isang mahabang ugong. Ang pag-vibrate ng telepono ni Lucia sa ibabaw ng lamesa. Mabilis na umatras si Lucia at kinuha ang gadget. "Hello? Sino ito? Gabing-gabi na." Ang boses ni Lucia ay puno ng inis, ngunit agad itong napalitan ng kaba nang marinig ang sagot sa kabilang linya. "Ano? Isang estranghero sa labas ng tarangkahan? Naghahanap kay Daniel? Siguraduhin mong hindi siya makakapasok. Paalisin niyo siya. Ngayon din." Padabog na lumabas si Lucia ng silid. Ang tunog ng kanyang marahas na pagsara ng pinto ay umaling-awngaw sa buong pasilyo. Nakahinga ng maluwag si Elena. Ang kanyang tuhod ay nanginig at dahan-dahan siyang napaupo sa sahig. Alam niyang wala na siyang oras. Kailangan niyang malaman ang katotohanan bago pa tuluyang malunod si Daniel sa mga gamot ni Lucia. Kinabukasan, habang abala ang lahat sa pag-aayos ng mga bulaklak para sa darating na piging ni Lucia, palihim na pumunta si Elena sa dulo ng hardin kung saan naroon ang maliit na kubo ni Mang Simon, ang matandang hardinero na nagsilbi sa mga Lombarde bago pa man ang trahedya. Nakaupo ang matanda sa isang bangko, ang kanyang mga mata ay malabo na, ngunit ang kanyang gunita ay nananatiling malinaw gaya ng tubig sa batis. "Mang Simon, patawad po sa abala. May nais lang po akong itanong tungkol sa gabing nasunog ang mansyon," bulong ni Elena habang iniaabot ang isang supot ng pandesal sa matanda. Napatigil ang matanda. Ang kanyang mga kamay na puno ng ugat ay nagsimulang manginig. "Huwag na nating hukayin ang mga patay, Elena. Ang apoy na yon ay kumitil ng buhay at sumira ng kaluluwa." "Pero Mang Simon, nakita ko po ang ulat sa bodega. Sinadyang sirain ang linya ng gas." Pilit ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. "Si Sir Daniel." Pinapatulog siya ni Ma'am Lucia. "Ginagawa siyang bilanggo sa sarili niyang bahay. Kailangan ko po ng ebidensya." Tumingin si Mang Simon sa malayo. Ang kanyang mga mata ay tila nakakakita ng mga anino ng apoy sa gitna ng sikat ng araw. "Noong gabing iyon, nakita ko si Lucia sa likod ng kusina. Hawak niya ang isang wrench. Akala ko ay may inaayos lang siya. Pero pagkatapos ng ilang minuto, narinig ko ang pagsingaw ng gas. Bago ko pa man sila mabalaan, ang buong mansyon ay naging isang impyerno." Ang bawat salita ni Mang Simon ay tila mga dagok sa dibdib ni Elena. Ang kapatid na sinasabing nagligtas at nag-alaga kay Daniel ay siya rin palang mitya ng kanyang paghihirap. "Bakit hindi po kayo nagsalita, Mang Simon?" Sino ang maniniwala sa isang hamak na hardinero laban sa isang makapangyarihang Lombarde? "Tinakot niya ako, Elena. Sabi niya, kung magsasalita ako, madadamay ang pamilya ko." Mapait na sagot ng matanda. Samantala, sa loob ng silid, dahan-dahang nagkamalay si Daniel. Ang kanyang paningin ay malabo at ang kanyang katawan ay tila naging kasing bigat ng tingga. Nararamdaman niya ang pait sa kanyang dila, ang bakas ng tiyaa ni Lucia. Ngunit sa pagkakataong ito, may isang bagay na kakaiba. Sa kanyang tabi, sa ibabaw ng unan, ay may isang maliit na piraso ng papel na may sulat kamay ni Elena. "Hindi po kayo halimaw. Ang katotohanan ay malapit nang lumabas. Kumapit po kayo." Binasa ni Daniel ang sulat ng paulit-ulit hanggang sa ang bawat letra ay tumatak sa kanyang puso. Ang kanyang mga seo ay nagsimulang kumirot, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang panibagong apoy na nagsisimulang mag-alab sa kanyang kalooban.
ang apoy ng paghihiganti, at ang kaisipang may isang taong naniniwala sa kanya. Isang malakas na tunog ng pagbusina ng sasakyan sa labas ng mansyon ang narinig ni Daniel. Mula sa kanyang bintana, nakita niya ang isang itim na sasakyan. Isang lalaking naka-Amerikana ang bumaba. May hawak na isang lumang briefcase. Ang lalaking ito ay hindi taga rito, ngunit ang kanyang tindig ay pamilyar kay Daniel. Ito ang estrangherong hinahanap ni Lucia. Ang taong nagtataglay ng huling piraso ng puzzle na wawasak sa kaharian ng mga kasinungalingan ni Lucia Lombarde. Ngunit habang papalapit ang lalaki sa pinto, nakita ni Daniel ang kanyang kapatid na naghihintay sa balkonahe. Ang mukha nito ay kasing pait ng kamatayan at may hawak na utos na palayasin ang kahit sinong magtatangkang bumunot sa mga bakas sa abo. Ang bawat pag-ikot ng susi sa trangka ng pintuan ay tila isang hatol na nagpapatibay sa aking pagiging bilanggo. Isang tunog ng bakal na tumatama sa bakal na dahan-dahang pumapatay sa natitirang alab ng aking pag-asa. Nakatitig si Daniel sa saradong pinto ng kanyang silid. Sa pagkakataong ito, hindi lamang ito basta nakasara. Nararamdaman niya ang bigat ng kandado na inilagay ni Lucia mula sa labas. Ang silid na dati ay itinuturing niyang kanlungan ay naging isang malamig na kuta ng kalungkutan. Ang kanyang mga kamay na may itim na guwantes ay nakakapit sa gilid ng bintana. Ang kanyang mga daliri ay tila gustong bumaon sa kahoy sa tindi ng kanyang nararamdamang galit at pait. Pumasok si Lucia kanina, hindi na suot ang maskara ng pagkalinga. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang boses ay wala ng bakas ng tamis. Masyado ka na yatang nagiging mapangahas, Daniel. Akala mo ba ay hindi ko malalaman ang pakikipag-usap mo sa batang iyon? Akala mo ba ay hindi ko mapapansin ang mga sulat na itinatago mo? Inihagis ni Lucia ang lukot na papel na iniwan ni Elena sa ibabaw ng kama. Ang mga taong katulad nila ay mga linta lamang, Daniel. Gusto lang nilang sipsipin ang kung anong meron ka. Ako lang ang tanging nagpoprotekta sa'yo, pero mas pinili mong makinig sa kanila. Hindi nakasagot si Daniel. Ang bawat salita ni Lucia ay tila isang sampal na paulit-ulit na nagpapaalala sa kanya ng kanyang kahinaan. Ngunit sa pagkakataong ito, may nagbago. Hindi na siya naniniwala sa lason ng kapatid. Ang init ng kamay ni Davi at ang tapang ni Elena ang naging kalasag niya. Mula ngayon, wala nang lalapit sa silid na ito maliban sa akin, deklara ni Lucia bago lumabas. At ang labanderang iyon, huwag mo nang asahang makikita mo pa siya. Pinalayas ko na sila. Ngayon, tignan natin kung sino ang titingin sa'yo sa dilim na ito. Mabilis na dumungaw si Daniel sa bintana. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Sa ibaba, sa malawak na tarangkahan ng mansyon, nakita niya si Elena na pilit na hinihila ang kanilang mga lumang bag. Ang mga gwardya ay marahas na itinutulak sila palabas. Tila ba sila ay mga basurang walang halaga. Ang ulan ay nagsimulang pumatak, dahan-dahan sa simula, hanggang sa maging isang malakas na buhos na tila nakikiramay sa pait ng sandali. Nanay, ayaw ko pa pong umalis. Si Lolo Daniel po. Ang tinig ni Davi ay umabot sa pandinig ni Daniel. Kahit malayo, nararamdaman ni Daniel ang panginginig ng boses ng bata sa gitna ng lamig ng ulan. Nakita ni Daniel si Davi na kumawala sa hawak ni Elena. Tumakbo ang bata pabalik sa malaking bakal na gate ng mansyon. Ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na humawak sa malamig na rehas, pilit na ipinapasok ang kanyang muka sa pagitan ng mga bakal upang makatingin sa itaas, sa bintana, kung nasaan si Daniel. Ang bawat patak ng ulan na humahagupit sa mukha ng bata ay tila mga saksak sa puso ni Daniel. Lolo Daniel, tulong po. Huwag niyo po kaming paalisin. Sigaw ni Davi. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa agos ng ulan sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang boses ay unti-unting namamaos, ngunit hindi siya bumibitiw sa rehas. Napahawak si Daniel sa kanyang dibdib. Ang sakit ng kanyang mga seo
ay tila walang binatabat sa hapdi na nararamdaman niya habang pinapanood ang bata. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang wasakin ang bintana, gusto niyang tumalon pababa upang yakapin si Davi at sabihing huwag itong umiyak. Ngunit ang rehas ng kanyang bintana, gaya ng rehas sa puso ni Lucia, ay kasing matigas ng bato. Hinablot ni Elena ang anak at pilit na kinuha mula sa gate. Ang huling nakita ni Daniel ay ang paglayo ng dalawa sa gitna ng madilim na kalsada, habang ang anino ni Lucia ay nakatayo sa balkonahe, nakamasid at tila nagdiriwang sa kanyang tagumpay. Naiwan si Daniel sa gitna ng katahimikan ng kanyang silid. Ang tanging naririnig na lamang ay ang ritmo ng ulan na humahampas sa bubong, tila isang malungkot na awitin ng pamamaalam. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang bumitaw sa bintana at napaluhod siya sa sahig. Sa gitna ng dilim, isang pangako ang dahan-dahang nabuo sa kanyang isipan, isang pangakong mas matindi pa sa apoy na sumira sa kanyang balat. Kung kailangang maging tunay na halimaw ako para iligtas ang mga taong tunay na nagmahal sa akin, gagawin ko. Lucia, hindi mo alam ang sinimulan mong digmaan. Ang aking katahimikan ay naging katuwang ng kanyang kasamaan at ang bawat sandali ng aking pagtatago ay naging mitya ng paghihirap ng mga taong walang ibang ginawa kundi mahalin ako. Nakatayo si Daniel sa harap ng saradong bintana. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang pinagmamasdan ang nagaganap sa ibaba. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, ang bakuran ng mansyon ay tila naging isang entablado ng kalupitan. Nakita niya si Lucia na nakasukob sa isang malaking itim na payong habang dinuduro ang basang-basa na si Elena. Ang bawat kumpas ng kamay ni Lucia ay puno ng puot, isang imahe ng kasakiman na hindi na kayang itago ng kanyang mamahaling kasuotan. Nang tangkaing muling lumapit ni Elena para makuha ang isang maliit na bag na naiwan sa putikan, marahas siyang itinulak ni Lucia. Ang katawan ni Elena ay bumagsak sa basang lupa. Ang kanyang mga kamay ay bumaon sa putik habang pilit na pinoprotektahan si Davy na nakayakap sa kanyang likuran. Ang bata ay nagsimulang humulagpos. Ang kanyang maliliit na boses ay lunod na sa ingay ng ulan. Ngunit ang bawat galaw ng kanyang bibig ay isang pagsusumamo na tila humihiwa sa kaluluwa ni Daniel. Sa sandaling iyon, isang matinding init ang dumaloy sa mga ugat ni Daniel. Hindi ito ang init ng apoy na sumira sa kanyang balat 15 taon na ang nakalilipas, kundi ang apoy ng isang pusong nagising mula sa mahabang pagkakahimbing. Napatingin siya sa kanyang sariling mga kamay na may itim na guwantes. Sa loob ng maraming taon, naniwala siyang ang mga kamay na ito ay sumpa. Isang simbolo ng kapangitan na dapat ikahiya. Ngunit habang pinapanood niya ang paghihirap ni Elena at Davi, natanto niya ang isang masakit na katotohanan. Ang tunay na sumpa ay hindi ang kanyang mga seo, kundi ang kanyang kawalan ng lakas na protektahan ang mga taong nagturing sa kanya bilang tao. Tama na, bulong ni Daniel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Tama na ang pagiging biktima. Tama na ang pagtatago sa dilim. Ang kanyang hininga ay naging mabigat. Ang bawat singhap niya ay tila may kasamang pait ng nakaraan. Tumingin muli siya sa ibaba. Nakita niyang muling itinulak ni Lucia si Elena. At sa pagkakataong ito, ang bata ay nadamay sa pagbagsak. Ang imahe ng munting katawan ni Davi na nakadapa sa malamig at maruming putik ay ang huling mitya na nagpasabog sa pasensya ni Daniel. Wala na ang takot, wala na ang hiya. Ang tanging natira ay ang matinding kagustuhang wakasan ang paghahari ng dilim sa mansyong yon. Dahan-dahang itinaas ni Daniel ang kanyang kanang kamay. Mahigpit niyang itinikom ang kanyang mga daliri. Nararamdaman ang pagbanat ng mga seo sa ilalim ng guwantes. Ang bawat kalamnan sa kanyang braso ay nagngangalit, tila isang liyab na nag-iipon ng lakas. Hindi niya nainisip ang sakit, hindi niya nainisip ang kahihinatnan.
Sa isang mabilis at marahas na kumpas, ibinalibag ni Daniel ang kanyang kamao sa makapal na salamin ng bintana. Ang matitigas na kristal ay nagkadurog-durog, kumalat sa sahig na tila mga bituing bumagsak mula sa langit at dumanak sa labas patungo sa putikan. Ang bawat piraso ng bubog na tumama sa kanyang balat ay hindi na niya naramdaman. Ang tanging mahalaga ay ang butas na nalikha, ang pintuan patungo sa kanyang kalayaan. Ang ulan ay pumasok sa loob ng silid, dinala ang lamig ng gabi, ngunit ang pakiramdam ni Daniel ay tila ba siya ay muling isinilang sa gitna ng bagyo. Nakahawak siya sa gilid ng basag na bintana. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang magmantsa ng pula sa puting guwantes, ngunit ang kanyang tingin ay nanatiling nakapako sa baba. Lumingon si Lucia sa itaas. Ang kanyang mukha ay nabalot ng matinding gulat at takot nang makita ang anyo ni Daniel na nakatayo sa gitna ng mga basag na salamin. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang halimaw ay hindi na nagtatago. Ang halimaw ay handa nang bumaba upang bawiin ang lahat. Ang bawat patak ng dugo na dumidilig sa puting tela ng aking guwantes ay hindi simbolo ng aking pagkatalo, kundi ang dahan-dahang paggising ng isang katotohanang matagal nang ibinaon sa ilalim ng mga kasinungalingan. Nakatayo si Daniel sa gitna ng kanyang silid. Ang lamig ng ulan ay humahampas sa kanyang mukha mula sa nabasag na bintana. Nararamdaman niya ang hapdi sa kanyang mga kamao, ang bawat kurot ng maliliit na bubog na bumaon sa kanyang balat. Ngunit ang sakit na yon ay tila isang matamis na paalala na siya ay buhay. Sa ibaba, nakita niya ang pagkataranta sa mga mata ni Lucia. Ang kanyang kapatid ay tila nakakita ng isang multong bumangon mula sa hukay. Hindi na ito ang Daniel na tatalima sa bawat utos. Ito ang Daniel na handang wasakin ang bawat pader na humaharang sa kanyang kalayaan. Mabilis na tumalikod si Daniel nang marinig niya ang marahas na pagkalampag ng pinto mula sa labas. Alam niyang aakyat si Lucia kasama ang mga gwardya. Sa gitna ng kanyang pagmamadali, tinungo niya ang isang lumang kabinet na gawa sa kahoy na nara, ang tanging gamit na hindi ipinabago ni Lucia mula nang mamatay ang kanilang ama. Sa ilalim ng isang lihim na bahagi ng huling drawer, kinapa niya ang isang maliit at lumang cellphone, ang huling regalo ng kanyang ama na itinago niya sa loob ng maraming taon bilang isang lihim na alaala. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahanap ang isang numero sa contacts. Attorney Alejandro Valdez. Hindi ito ang abogadong kasabwat ni Lucia, kundi ang matalik na kaibigan ng kanyang ama na matagal nang pinaniwala ni Lucia na pumanaw na o lumipat na sa ibang bansa. "Please, sumagot ka," bulong ni Daniel. Ang kanyang hininga ay naging mabilis, habang ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay lalong lumalakas sa labas. Pagkatapos ng ilang sandali ng nakabibinging katahimikan, isang baritono at may edad na boses ang sumagot sa kabilang linya. "Hello? Sino ito?" "Ninong Alejandro, si Daniel po ito. Si Daniel Lombarde." Nanginginig ang boses ni Daniel. Ang bawat salita ay tila may kasamang luhang gustong kumawala. Natahimik ang kabilang linya. Nararamdaman ni Daniel ang gulat sa panig ng matanda. "Daniel, Diyos ko anak, akala ko ay nasa ibang bansa ka para sa iyong gamutan." Sabi ni Lucia ay ayaw mo nang makipag-usap kahit kanino dahil sa iyong kalagayan. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Daniel. "Ninong, niloko niya po tayo. Nakakulong po ako sa sarili nating mansyon. Pinapalabas niya pong wala akong kakayahan para makuha niya ang lahat. Ninong, kailangan ko ang katotohanan tungkol sa testamento ni Papa." Sa labas, narinig ni Daniel ang boses ni Lucia na sumisigaw sa mga gwardya. "Sirain niyo ang pinto. Ngayon din. Nagwawala ang kapatid ko. Kailangan natin siyang pigilan bago siya makapanakit ng iba." "Makinig kang mabuti, Daniel." Mabilis ang boses ni Attorney Valdez. "Ang mansyong kinalalagyan mo
Ang lahat ng lupain sa Hacienda Lombarde at ang malaking bahagi ng shares sa kumpanya ay nakapangalan sa iyo. Lucia was only appointed as a temporary administrator hanggang sa maging handa ka. Ang tanging paraan para maalis ang karapatan niya ay ang mapatunayan na ikaw ay nasa tamang pag-iisip at may sapat na lakas para mamahala. At Daniel, may isang lihim na sugnay si Papa. Ang lahat ng kapangyarihan ni Lucia ay mawawala sa oras na magpasya kang bumuo ng sarili mong pamilya o humanap ng taong tatanggap sa iyo. Napatigil ang mundo ni Daniel. Ang bawat salita ng abogado ay tila isang sulo na nagbigay liwanag sa masukal na kagubatan ng kanyang isipan. Ang mansyong ito ay kanya. Ang buhay na ito ay kanya. Si Lucia ay isang bisita lamang na naging mapagsamantala dahil sa kanyang pananahimik. Salamat, Ninong. Parating na sila. Mangyaring ihanda ang lahat ng dokumento. Lalaban na po ako, sabi ni Daniel bago mabilis na itinago ang cellphone sa loob ng kanyang damit. Eksaktong pagkatapos niyang itago ang telepono, ang pinto ng silid ay marahas na bumukas, tumama sa pader na tila isang kulog sa gitna ng bagyo. Pumasok si Lucia. Ang kanyang buhok ay basa ng ulan at ang kanyang mukha ay balot ng isang nangiting puno ng lason. Sa likod niya ay ang dalawang malalaking gwardya na tila handang sumunggab. "Daniel, what have you done? Look at this mess!" Sigaw ni Lucia. Itinuturo ang basag na bintana. "You are unstable. Kailangan mo nang ilipat sa isang pasilidad kung saan mas mapangalagaan ka. Hindi na ligtas na manatili ka rito." Tumingala si Daniel. Sa unang pagkakataon, hindi siya umiwas ng tingin. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Lucia. At sa pagkakataong ito, si Lucia ang unang napakurap dahil sa talim ng tingin ng kanyang kapatid. "Hindi na ako aalis dito, Lucia." Mahinahon, ngunit matatag na sabi ni Daniel. "Dahil ang mansyong ito ay akin. At ikaw ang dapat nang mag-empake dahil ang oras mo rito bilang donya ay tapos na." Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid. Tanging ang tunog ng ulan na pumapasok sa basag na bintana ang naririnig. Ang mukha ni Lucia ay dahan-dahang nawalan ng kulay, tila isang pinturang nabura ng ulan, habang ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginginig sa takot na ang kanyang mga sikreto ay tuluyan ng nabulgar. Akala mo ba ay ganoon kadali ang lahat, Daniel? Isang tawag lang sa telepono ay mababawi mo na ang kahariang ito. Huwag mong kalimutan, sa mata ng mundong ito, ikaw ay isang lalaking nawawala sa katinoan at ako ang iyong tanging tagapagligtas. Ang boses ni Lucia ay muling bumalik sa pagiging kalmado, ngunit ang bawat salita ay tila may kasamang talim ng isang mapurol na kutsilyo. Sa halip na magalit sa harap ng mga gwardya, bigla itong tumawa. Isang mapait at nakakangilong tunog na umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid. Inutusan niya ang mga lalaki na lumabas muna, at nang silang dalawa na lamang ang naiwan, lumapit siya kay Daniel nang walang takot. "Sige, Daniel, subukan mong lumaban. Pero tandaan mo, bukas ay ang anibersaryo ng kumpanya. Inimbitahan ko ang lahat, ang media, ang mga board members, ang alta sosyedad ng Maynila. Doon ko'y aanunsyo ang iyong pagre-retiro dahil sa lumalalang kondisyon ng iyong kaisipan. At sino ang maniniwala sa iyo? Ang isang lalaking nagtatago sa likod ng maskara at guwantes?" Hinawakan ni Lucia ang baba ni Daniel. Pilit itong pinatingin sa kanya. "Bukas, itatatak ko sa isipan ng lahat na ikaw ay kailangang ikulong para sa sarili mong ikabubuti." Nang lumabas si Lucia, naiwan si Daniel na may matinding pait sa kanyang kalooban. Ngunit hindi na siya ang dating Daniel. Sa tulong ng matandang gwardya, nalihim na nakikisimpatya sa kanya dahil sa kabutihan ng kanyang ama, nagawa niyang maipuslit ang isang maikling mensahe para kay Elena. Alam niyang hindi pa lumalayo ang mag-ina. Nananatili sila sa isang maliit na paupahan sa labas ng subdivision.
naghihintay ng pagkakataong makatulong. Lumipas ang magdamag na tila isang mahabang panaginip. Ang buong mansyon ay naging abala sa paghahanda para sa grandiosong piging. Ang tunog ng pag-aayos ng mga mesa, ang paglalatag ng mahabang pulang carpet, at ang pagdating ng mga kumpanya ng catering ay naging musika ng isang paparating na bagyo. Mula sa kanyang bintana, nakita ni Daniel ang pagdating ni Attorney Valdez na nagpanggap na isa sa mga panauhin upang makapasok ng hindi napapansin ni Lucia. Habang nagbibihis si Daniel sa loob ng kanyang silid, naramdaman niya ang isang maliit na piraso ng papel sa loob ng bulsa ng kanyang Amerikana. Isang Amerikana na nilabhan at inihanda ni Elena bago ito pinalayas. Binuksan niya ito. Sa loob ay may guhit ng isang maliit na araw at isang mensahe mula kay Davy. Lolo Daniel, ang araw ay laging sumisikat pagkatapos ng ulan. Hintayin po namin kayo. Ito ang kanyang golden moment. Isang payak na guhit na nagbigay sa kanya ng higit na lakas kaysa sa anumang yaman. Isinuot niya ang kanyang itim na guwantes sa huling pagkakataon. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may layunin. Ang bawat haplos ng tela sa kanyang mga eseo ay tila isang panunumpa. Nagsimula ang gabi. Ang malawak na bulwagan ng mansyon ay napuno ng mga taong nakasuot ng mamahaling alahas at naggagandahang bestida. Ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak at ang tunog ng banayad na musika mula sa isang string quartet ay binalot ang buong paligid ng isang huwad na kakinangang nagtatago ng kabulukan. Nakatayo si Lucia sa gitna ng hagdanan. Suot ang isang kulay gintong gown, tila isang reyna na naghahanda sa kanyang koronasyon. Ladies and gentlemen, panimula ni Lucia, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan sa pamamagitan ng mikropono. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ang mga kamera ay nagsimulang kislap-kislap sa bawat galaw niya. Ngayong gabi, may mahalaga akong anunsyo tungkol sa aking kapatid na si Daniel Lombardi. Tulad ng alam ninyo, ang kanyang kalusugan ay, ngunit bago pa matapos ni Lucia ang kanyang pangungusap, ang buong mansyon ay biglang binalot ng isang madilim at mabigat na katahimikan. Ang lahat ng ilaw, mula sa malalaking chandelier hanggang sa maliliit na bumbilya sa hardin, ay sabay-sabay na namatay. Ang tanging naririnig na lamang ay ang bulong ng mga panauhin sa gitna ng dilim at ang marahas na paghinga ni Lucia na puno ng kaba. Sa gitna ng kadiliman, isang solong liwanag ang bumukas mula sa itaas ng hagdanan. Doon, nakatayo ang isang anyo na matagal nang hindi nasisilaan ng publiko. Hindi na ito ang lalaking nakayuko at takot. Nakatayo si Daniel Lombardi ng matuwid, ang kanyang anino ay humahaba sa sahig na marmol. Tila isang higanteng nagising mula sa mahabang pagkakahimbing. Ang kanyang maskara ay wala na, at ang kanyang mukha ay dahan-dahang lumilitaw sa gitna ng liwanag. Ang mga panauhin ay nagpigil ng hininga. Ang bawat mata ay nakapako sa lalaking tila bumalik mula sa kabilang buhay upang bawiin ang kanyang trono. Ang kakinangan ng mga hiyas na suot ninyo ay hindi sapat upang tabunan ng dilim na nagahari sa pamamahay na ito. Dahil ngayong gabi, ang katotohanan ay hindi na magtatago sa likod ng anumang maskara. Ang boses ni Daniel ay malalim, matatag, at umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bulwagan. Tila isang kulog na bumasag sa mahabang katahimikan. Sa ilalim ng nag-iisang spotlight, ang kanyang anyo ay tila isang estatwang nabuhay. Wala na ang maskarang itinuring niyang tanging proteksyon sa loob ng 15 taon. Ang kanyang mukha, na may mga bakas ng SEO sa gilid ng pisngi at noo, ay hayagang nakalantad sa mapanghusgang mga mata ng alta sosyedad. Narinig ang mabilis na paghigop ng hangin mula sa mga panauhin, isang kolektibong pagkagulat na tila ba nakakita sila ng isang bagay na hindi dapat masilayan. May mga kababaihang nagtakip ng kanilang bibig at mga lalaking napaatras, ngunit nanatiling nakatayo ng matuwid si Daniel.
Ang bawat kislap ng mga lente ng kamera mula sa mga mamamahayag ay tila mga kidlat na tumatama sa kanyang anyo, ngunit hindi siya kumurap. "Daniel, what are you doing? Bumalik ka sa silid mo. You are having another episode." Sigaw ni Lucia. Ang kanyang boses ay mataas at puno ng takot na pilit itinatago sa likod ng pag-aalala. "Ladies and gentlemen, please, pagpasensyahan ninyo ang aking kapatid. He's not himself tonight. Guards, kunin niyo siya." "Huwag kayong lalapit!" Pagpigil ni Daniel. Ang kanyang tinig ay may awtoridad na hindi kailanman narinig mula sa kanya. "Lucia, itigil mo na ang pagkukunwari. Ang tanging episode na nangyayari rito ay ang pagtatapos ng iyong mga kasinungalingan." Dahan-dahang bumaba si Daniel sa malawak na hagdanan. Ang tunog ng kanyang bawat hakbang sa sahig na marmol ay tila isang hatol na papalapit. Nang makarating siya sa gitna ng bulwagan, sa tapat mismo ni Lucia, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga kamay. Sa harap ng lahat, isa-isa niyang hinubad ang kanyang itim na guwantes. Isang matinding katahimikan ang muling namayani. Ang mga kamay ni Daniel na puno ng pilat, kulubot at nangingitim sa mga bahagi ng malalang sunog ay naging sentro ng atensyon. Hindi ito ang kamay ng isang milyonaryong nakasanayan nilang makita sa mga magazine. Ito ay ang kamay ng isang biktima at ng isang bayani. Ang mga sugat na ito ay nakuha ko sa pagliligtas sa aking kapatid mula sa apoy na siya rin ng mitya, sabi ni Daniel. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin kay Lucia na ngayon ay nagsisimula ng manginig. Sa loob ng 15 taon, ginamit niya ang aking utang na loob at ang aking hiya upang ikulong ako sa dilim. Pinaniwala niya ako na wala akong halaga, na ako ay isang halimaw na dapat ikahiya. Ngunit ang tunay na halimaw ay hindi ang balat na nasunog, kundi ang pusong nagnanakaw ng buhay ng iba. "Sinungaling ka. Wala kayong ebidensya." Hiyaw ni Lucia. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng papel. "Kapatid kita, Daniel. Binigay ko ang lahat para sa'yo. Ebidensya ba ang gusto mo, Lucia?" Isang boses ang nagmula sa gilid ng bulwagan. Lumabas si Attorney Alejandro Valdez. Hawak ang isang makapal na folder at isang digital tablet. "Bilang legal counsel ng yumaong Don Roberto Lombarde, hawak ko ang tunay na testamento at ang mga ulat ng audit na nagpapatunay na mahigit kalahati ng yaman ni Daniel ay iligal mong inilipat sa iyong mga personal na account sa ibang bansa." Kasabay nito, ang malaking screen sa likod ng entablado na dapat ay magpapakita ng mga tagumpay ng kumpanya ay biglang nag-iba ng imahe. Isang video ang lumabas. Hindi ito kailangan ng anumang tunog para maunawaan ng lahat. Ito ay kuha mula sa isang nakatagong kamera sa silid ni Daniel. Kitang-kita ang paglalagay ni Lucia ng gamot sa tiyan ni Daniel at ang marahas na pagtulak niya kay Elena at sa batang si Davi sa gitna ng ulan. Ang bulong-bulungan sa bulwagan ay naging kasing lakas ng isang nagngangalit na karagatan. Ang pagkadismaya at galit ng mga panauhin ay nakatutok na ngayon kay Lucia. Ang reyna ng gabi ay dahan-dahang naging isang mantsa sa gitna ng karangyaan. "Lucia Lombarde," sabi ni Daniel. Ang kanyang boses ay puno ng pait, ngunit may kalakip na pagpapatawad na mas masakit pa sa anumang parusa. "Nakuha mo ang mansyong ito, ang pera at ang kapangyarihan. Pero ngayong gabi, ang tanging bagay na hindi mo kailanman makukuha ay ang aking kaluluwa." Biglang bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Pumasok ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation, NBI. Ang kanilang mga seryosong mukha ay nagpatahimik sa lahat. Lumapit sila kay Lucia na tila isang lantang bulaklak na tuluyan nang nawala ng sigla sa gitna ng kanyang gintong gown. "Ma'am Lucia Lombarde, you are under arrest for embezzlement, child endangerment and frustrated murder," sabi ng opisyal habang inilalabas ang mga bakal na posas.
Nang marinig ni Lucia ang tunog ng pagtama ng bakal sa kanyang mga pulso, isang matinis na sigaw ng kawalan ng pag-asa ang kumawala sa kanyang mga labi. Ngunit bago siya tuluyang mailabas ng mansyon, ang kanyang paningin ay dumako sa dulo ng bulwagan. Naroon si Elena, nakatayo sa tabi ni Davy. Ang bata ay dahan-dahang kumawala sa kanyang ina at tumakbo patungo kay Daniel. Sa harap ng lahat ng mga mayayaman at makapangyarihang tao sa Maynila, muling hinawakan ni Davy ang mga pasong kamay ni Daniel at itinaas ito. Tila ipinagmamalaki sa buong mundo ang kanyang bayani. Napaiyak si Daniel. Ang mga luhang dumadaloy sa kanyang mga seo ay tila naghuhugas sa lahat ng dumi ng nakaraan. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang tanong ang nananatili. Matapos makuha ang hustisya, sapat na ba ang mga SEO sa kanyang kamay upang yakapin ang isang bukas na hindi na kailangang magtago sa dilim? Ang kakinangan ng mga kristal na chandelier ay tila mga luha ng isang kahariang gumuho, isang marangyang libingan ng mga lihim na hindi na kayang itago ng ginto. Nang mailabas na ng mga awtoridad ang mga huling panauhin, ang malawak na bulwagan ng Mansyong Lombarde ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga tirang pagkain sa mga pilak na bandehado at ang mga nagkalat na baso ng alak ay tila mga labi ng isang nagdaang digmaan. Nakatayo pa rin si Daniel sa gitna ng hagdanan. Ang kanyang mga kamay na walang guwantes ay nakapatong sa malamig na rehas na gawa sa tanso. Nararamdaman niya ang bawat guhit ng kanyang mga seo, hindi na bilang isang pasanin, kundi bilang bahagi ng kanyang pagkatao na hindi na niya kailangang ikahiya. Sa paanan ng hagdan, nakatayo si Lucia na ngayon ay napalilibutan na ng mga pulis. Ang kanyang gintong gown ay gusot-gusot na at ang kanyang buhok na dati ay maayos na, nakaayos ay nakalawit na sa kanyang mukha. Ang tunog ng pagpihit ng mga bakal na posas sa kanyang mga pulso ay ang tanging ingay na pumupunit sa katahimikan, isang malamig na paalala ng kanyang kinahantungan. Daniel, huwag mong gawin ito sa akin, bulong ni Lucia. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi sa pagsisisi, kundi sa takot. Isipin mo si Papa. Isipin mo ang dangal ng ating pamilya. Ako lang ang nag-alaga sa iyo. Ako lang ang nanatili sa tabi mo noong lahat ay nandidiri sa hitsura mo. Utang mo sa akin ang bawat hininga mo. Dahan-dahang bumaba si Daniel. Ang bawat hakbang niya ay may bigat ng 15 taong pagtitiis. Nang makarating siya sa harap ng kanyang kapatid, tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Wala siyang nakitang pagmamahal doon, tanging ang matinding uhaw sa kapangyarihan na tila isang laso na tuluyan ng sumira sa kanilang ugnayan. Ipinagpasalamat ko ang bawat taon na inalagaan mo ako, Lucia. Pinaniwala mo ako na ang mundo ay malupit, kaya mas pinili kong maging bilanggo sa tabi mo. Mahinahong sagot ni Daniel. Ang kanyang tinig ay puno ng hapis. Pero ang tunay na kalupitan ay hindi nanggaling sa labas. Nanggaling ito sa iyo. Ang utang na loob na palagi mong isinusumbat ay hindi kailanman magiging sapat na dahilan para patayin mo ang aking pagkatao. Ang dangal ng pamilya Lombarde ay hindi nawala dahil sa aking mga SEO, kundi dahil sa iyong mga kamay na nadungisan ng kasakiman. Hindi mo kaya ang mag-isa, Daniel. Babagsak ka. Walang tatanggap sa'yo. Hiyaw ni Lucia habang pilit siyang hinihila ng mga pulis patungo sa labas. Ang bawat salita niya ay tila isang sumpa na pilit pang humahabol, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito tumatagos sa puso ni Daniel. Pinanood ni Daniel ang paglayo ng kanyang kapatid hanggang sa lamunin ito ng dilim sa labas ng mansyon. Ang tunog ng pagsara ng pintuan ng sasakyan ng pulis ay tila ang huling tuldok sa isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Napaupo si Daniel sa isa sa mga upuan sa bulwagan. Ang kanyang buong katawan ay tila binitawan ng isang mabigat na puwersa. Doon, sa gitna ng kalungkutan ng mansyon, naramdaman ni Daniel ang isang maliit at mainit na kamay na dahan-dahang pumatong sa kanyang balikat. Si Elena yon, kasama si Davy na may dalang isang basong tubig.
ang parehong basong tubig na inialay nito noong siya ay nasa gitna pa ng kawalan ng pag-asa. Sir Daniel, tapos na po ang lahat. Maaari na po kayong huminga ng maluwag. Bulong ni Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng tapat na pagkalinga. Kinuha ni Daniel ang baso. Ang kanyang mga eseo ay nadampyan ng lamig ng bubog. Tumingin siya kay Davy na ngayon ay tahimik lang na nakatingin sa kanya. Davy, hindi ka ba natatakot sa akin? Umiling ang bata at ngumiti. Isang ngiting tila nagdala ng sikat ng araw sa loob ng madilim na mansyon. Sabi ko naman po sa inyo, Sir Daniel, ang mga mapa po sa kamay nyo ang nagturo sa amin kung nasaan ang mabuting tao. Kayo po ang pinakaguwapong bayani na nakilala ko. Niyakap ni Daniel ang bata. Isang yakap na puno ng pasasalamat at pag-asa. Ang mansyong ito, na dati ay puno ng kakinangan, ngunit walang buhay, ay tila nagsimulang magbago. Ngunit habang tinitignan ni Daniel ang malalawak na silid at ang mga mamahaling kagamitan, alam niyang hindi rito ang kanyang kinabukasan. Ang gintunglong na ito ay dapat nang iwanan. Elena, tawag ni Daniel habang nakatingin sa labas, kung saan ang ulan ay tumila na at ang mga bituin ay nagsisimulang sumilip. Ihanda ninyo ang inyong mga gamit. Bukas na bukas din, iiwan natin ang lugar na ito. Hindi kailangan ng mansyon para maging malaya. Ang kailangan natin ay isang tahanan, isang bagong bukas ang naghihintay sa labas ng mga pader ng mansyong Lombardy. Isang buhay kung saan ang mga eseo ay hindi na itatago, kundi ituturing na patunay ng isang pusong nagtagumpay laban sa lahat ng pagsubok. Ang kalayaan ay hindi matatagpuan sa lawak ng lupain o sa kintab ng ginto, kundi sa kakayahang iwanan ang lahat ng marangyang nagpabigat sa iyong kaluluwa. Ang sikat ng araw sa umagang yon ay pumasok sa bintana ng opisina ni Don Roberto. Hindi na ito tila nanunuri, kundi tila yumayakap sa bagong Daniel na nakaupo sa likod ng malaking lamesa. Sa harap niya ay nakalatag ang mga huling dokumento na inihanda ni Attorney Valdez. Hindi na nanginginig ang mga kamay ni Daniel habang hawak ang panulat. Sa isang malinaw at matatag na pirma, inilipat niya ang pagmamay-ari ng mansyong Lombarde sa isang pundasyong kumakalinga sa mga biktima ng sunog at pang-aabuso. Sigurado ka na ba rito, Daniel? Tanong ni Attorney Valdez, ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Maari kang manatili rito. Ito ang iyong pamana. Ngumiti si Daniel. Isang ngiting umabot sa kanyang mga mata sa kabila ng mga eseo. Ninong, ang pamanang ito ay naging kulungan ko. Ang tunay na yaman ay ang pagkakataong magsimula muli nang walang itinatago. Iwanan na natin ang mga anino rito. Kinuha ni Daniel ang kanyang maliit na bag. Wala na itong laman kundi ang antigong relos ng kanyang ama, ilang lumang larawan at ang pag-asang matagal na niyang ibinaon. Paglabas niya sa bulwagan, nakita niya si Elena at Davy na naghihintay sa paanan ng hagdanan. Nakasuot sila ng payak na damit. Handa na sa mahabang biyahe patungo sa probinsya ni Elena sa Zambales. Habang naglalakad sila palabas ng malaking pinto, hindi na lumingon si Daniel. Ang bawat hakbang niya sa tuyong dahon sa bakuran ay tila isang pagbaklas sa mga tanikala ng nakaraan. Ang tunog ng pagpihit ng malaking gate ay naging huling paalam sa buhay na puno ng pagkukunwari. Pagkalipas ng ilang oras na paglalakbay, ang usok at ingay ng Maynila ay napalitan ng sariwang amoy ng dagat at ang luntiang kulay ng mga puno ng niyog. Nang makarating sila sa maliit na bayan ng San Antonio, naramdaman ni Daniel ang isang kakaibang kapayapaan. Ang kanilang bagong tahanan ay isang payak na bahay na yari sa kawayan at nipa, nakatayo sa tapat mismo ng dalampasigan kung saan ang mga alon ay dahan-dahang humahalik sa pampang. Sir Daniel, pasensya na po kung ganito lang ang bahay namin. Medyo nahihiyang sabi ni Elena habang inilalapag ang kanilang mga gamit. Umiling si Daniel. Lumakad siya patungo sa pasimano ng bintana
at hininga ng malalim ang maalat na simoy ng hangin. Elena, sa loob ng 15 taon, ngayon lang ako nakahinga nang hindi sumasakit ang dibdib ko. Ito ang pinakamagandang lugar na nakita ko. Sa unang gabi nila sa probinsya, habang ang langit ay napupuno ng libu-libong bituin na hindi nakikita sa lungsod, naupo si Daniel sa buhanginan. Hinubad niya ang kanyang sapatos at hinayaan ang malamig na tubig dagat na dumampi sa kanyang mga paa. Ang tunog ng paghampas ng mga alon sa dalampasigan ay tila isang oyayi na nagpapatulog sa kanyang mga alaala. Dumaloy ang mga linggo at buwan. Ang dating halimaw ng mansyon ay naging Sir Daniel ng dalampasigan. Nagtayo siya ng isang maliit na panaderya sa tapat ng kanilang bahay. Ang bawat umaga niya ay puno ng amoy ng bagong luto na tinapay at kape. Ang kanyang mga pasong kamay na dati ay itinatago sa guwantes ay naging katuwang niya sa pagmamasa ng harina. Ang mga tao sa baryo ay hindi tumitingin sa kanyang mga eseo ng may takot. Sa halip, nakikita nila ang isang lalaking may mabuting puso na palaging may handang pandesal para sa mga batang papasok sa eskwela. Isang hapon, habang pinapanood ni Daniel si Davy na naglalaro sa buhangin, lumapit si Elena sa kanya at inabutan siya ng isang baso ng sariwang buko juice. Ang kanilang mga balat ay naging kulay kape na dahil sa sikat ng araw, isang kulay na sumisimbolo ng kalusugan at buhay. Sir Daniel, may dumating na sulat mula kay Attorney Valdez, sabi ni Elena. Sabi niya, si Lucia ay hinatulan na ng 10 taong pagkabilanggo. Tinatanggihan daw nito ang lahat ng bisita, lalo na kayo. Napatitig si Daniel sa abot-tanaw kung saan ang dagat at langit ay nagtatagpo. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Sana ay mahanap niya ang kapayapaan sa gitna ng katahimikan doon, Elena. Ang galit ko sa kanya ay natunaw na kasabay ng mga alon. Pinapatawad ko na siya, hindi dahil nararapat siya, kundi dahil nararapat ang puso ko na lumayaoy. Lolo Daniel, look! Sigaw ni Davy habang tumatakbo patungo sa kanya. May hawak ang bata na isang maliit na bangkang gawa sa kahoy. I made this for you, para makapunta tayo sa malayo. Niyakap ni Daniel ang bata. Ang pakiramdam ng maliliit na bisig ni Davy sa kanyang leeg ay mas masarap pa sa anumang mamahaling pabango sa Maynila. Sa gitna ng payak na pamumuhay, nahanap ni Daniel ang kanyang tunay na kaharian. Ngunit habang tinitignan niya ang kanyang mga kamay na puno ng harina at seo, isang huling pag-aalinlangan ang dumaan sa kanyang isipan. Sapat na ba ang katahimikang ito upang burahin ang huling bakas ng hapdi o may mga sugat ba na mananatiling nakaukit, naghihintay na muling buksan ng tadhana? Ang bawat pagpiga ko sa masa ng harina ay tila isang pakikipag-ugnayan sa mundong dati ay hindi ko man lang magawang hawakan, isang himig ng paglikha na dahan-dahang humuhubog sa aking bagong pagkatao. Sa maliit na panaderyang itinayo ni Daniel sa tapat ng kanilang bahay, ang amoy ng mainit na tinapay at bagong giling na kape ang nagsisilbing hudyat ng bawat bukang liwayway. Wala na ang mga itim na guwantes. Ang kanyang mga kamay, na dati ay itinatago niya sa dilim, ay lantad na ngayon sa sikat ng araw. Ang mga eseo ay naroon pa rin, mga puti at kulubot na guhit na tila isang mapa ng kanyang nakaraan. Ngunit hindi na ito tila mga tanikala. Sa halip, ang mga ito ay naging simbolo ng kanyang katatagan. Sir Daniel, 2 supot po ng mainit na pandesal. Sigaw ni Aling Marites, ang kanilang masayahing kapitbahay. Iniabot ni Daniel ang tinapay ng may ngiti. Hindi man lang kumurap o umiwas ng tingin ang matanda nang mahawakan ng kanyang mga eseo sa pagkuha ng supot. Salamat Daniel, napakasarap talaga ng gawa mo. Laging may kasamang pagmamahal. Dagdag pa nito bago maglakad palayo. Naramdaman ni Daniel ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Sa loob ng 15 taon sa Maynila, ang bawat titig na natatanggap niya ay puno ng awa o pandidiri. Ngunit dito, sa payak na baryo ng Zambales, siya ay si Daniel lang,
Ang lalaking masarap gumawa ng tinapay at laging may handang nangiti para sa lahat. Nang matapos ang bugso ng mga mamimili, lumapit si Elena sa kanya, bitbit ang isang baso ng mainit na tsa. Sa pagkakataong ito, walang laso ng tsaang ito. Ito ay puno ng kalinga at malasakit. Sir Daniel, magpahinga muna kayo. Kanina pa kayo nakatayo riyon, mahinahong sabi ni Elena. Kinuha ni Daniel ang tasa, ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa mga kamay ni Elena. Sa pagkakataong ito, hindi agad bumitaw si Daniel, isang kilig na sandali ang namayani sa pagitan nila. Isang tahimik na pag-amin ng damdaming dahan-dahang namumukadkad sa gitna ng kanilang payak na pamumuhay. Ang bawat haplos ay puno ng respeto at pasasalamat. Elena, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Daniel na lang, wala na tayo sa mansyon. Bulong ni Daniel, ang kanyang mga mata ay matamang nakatingin sa babaeng nagligtas sa kanyang kaluluwa. Yumuko si Elena, ang kanyang mga pisngi ay bahagyang namula sa ilalim ng sikat ng araw. Sige po, Daniel, basta magpahinga ka ha. Ayaw naming mapagod ang aming bayani. Ito ang kanyang golden moment. Isang sandali kung saan naramdaman niyang higit pa sa kanyang mga seo ang nakikita ni Elena. Nakikita nito ang lalaking nagtatago sa likod ng maskara, ang lalaking may pusong handang magmahal muli. Sa hapon, dinala ni Daniel si Davi sa dalampasigan. Ang bata ay masayang tumatakbo, hinahabol ang mga maliliit na alon na dahan-dahang humahalik sa pampangan. Ang tunog ng pagtawa ni Davi ay tila isang musika na nagpapagaan sa bawat pasanin ni Daniel. Naupo sila sa buhanginan. Pinapanood ang paglubog ng araw na tila isang higanting apoy na dahan-dahang namamatay sa abot tanaw. Lolo Daniel, tignan niyo po! Sigaw ni Davi. Gumuhit ang bata sa buhangin. Isang malaking bahay, 3 tao at isang malaking puso sa gitna. Ito po tayo. Dito po sa Zambales, hindi na kailangang magtago. Niyakap ni Daniel ang bata. Ang pakiramdam ng malambot na buhok ni Davi sa kanyang pisngi ay nagpaalala sa kanya na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa kintab ng ginto, kundi sa higpit ng yakap ng mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Ngunit sa gitna ng kanyang kaligayahan, may isang bagay na kinuha ni Daniel mula sa kanyang bulsa, ang antigong relos ng kanyang ama. Ang banayad na paggalaw ng mga kamay nito ay tila isang tibok ng pusong nagpapaalala sa kanya na ang oras ay patuloy na lumilipas. Tumingin siya sa malayo, sa direksyon kung nasaan ang Maynila, kung nasaan ang kanyang kapatid na si Lucia na ngayon ay nahaharap sa dilim ng rehas. Isang huling luha ang pumatak mula sa mga mata ni Daniel, ngunit hindi ito luha ng pait. Ito ay luha ng ganap na paglaya. Ang kanyang mga eseo ay mananatili. Oo, ngunit ang mga ito ay hindi na mga sugat na bukas. Ang mga ito ay mga marka ng isang digmaang kanyang napanalunan. Handa na ako, Elena. Handa na akong harapin ang bukas ng walang takot. Bulong ni Daniel sa hangin, habang ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang naglalaho, nagbibigay daan sa isang gabing puno ng mga bituin at pangako ng isang bagong simula. Nalubog na ang araw sa abot tanaw ng Zambales, nag-iiwan ng mga kulay rosas at ube sa kalangitan. Nakaupo si Daniel sa isang malaking troso sa dalampasigan, hawak ang antigong relos ng kanyang ama. Ang bawat banayad na paggalaw ng mga kamay ng relos ay tila patunay na ang oras ay hindi lamang lumilipas, kundi naghihilom din ng mga pinakamalalim na sugat. Napatawad ko na siya. Ito ang bulong ni Daniel sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ang mga alon na dahan-dahang humahalik sa pampang. Sa loob ng maraming buwan, ang tanong na ito ay naglalakbay sa kanyang isipan. Oo, napatawad na niya si Lucia. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang tama ang ginawa ng kanyang kapatid, kundi ang pagpapasya ni Daniel na huwag nang bitbitin ang mabigat na ranta ng galit. Ang tunay na kalayaan ay nagsimula nang hindi na kumikirot ang kanyang puso tuwing naaalala
ang pangalan ni Lucia. Ipinapanalangin na lamang niya na mahanap din ng kanyang kapatid ang kapayapaan sa gitna ng katahimikan sa likod ng rehas. Dahan-dahang lumapit si Elena at naupo sa kanyang tabi. Ang kanyang mga kamay na magaspang dahil sa araw-araw na pagtatrabaho ay dahan-dahang pumatong sa mga pasong kamay ni Daniel. Walang guwantes, walang maskara. Ang kanilang mga daliri ay dahan-dahang naglapat, tila mga piraso ng larawan na matapos ang mahabang panahon ay nahanap ang tamang pwesto. Isang matinding katahimikan na puno ng pag-unawa ang bumalot sa kanila. Daniel, masaya ka ba rito sa piling namin? Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay kasing banayad ng hangin sa gabi. Tumingin si Daniel sa direksyon kung nasaan ang kanilang maliit na kubo. Kung nasaan si Davy na ngayon ay mahimbing nang natutulog matapos ang buong araw na paglalaro. Ngumiti siya at hinigpitan ang hawak sa kamay ni Elena. Ang pakiramdam ng balat sa balat ay nagdulot ng isang matamis na kuryente sa kanyang puso. Elena, sa lugar na ito, nahanap ko ang kapayapaang ninakaw sa akin sa loob ng 15 taon. Dito, hindi ako tinawag na halimaw. Dito, naramdaman kong karapat-dapat din akong mahalin sa kabila ng lahat. At higit sa lahat, nahanap ko kayo ni Davy. Kayo ang aking naging tahanan. Mahinahong sagot ni Daniel. Tumingala si Daniel sa kalangitan na ngayon ay puno na ng nagniningning na mga bituin. Ang kanyang kwento ay hindi isang kwento ng perpektong buhay na walang bahid ng sakit. Ang bawat peklat sa kanyang kamay ay mananatili habang siya ay buhay. Ngunit ang mga ito ay hindi na mga paalala ng trahedya, kundi mga saksi sa isang pusong nagtagumpay laban sa lahat ng pagsubok. Ang aral na natutunan ko sa mahabang lakbayin na ito ay simple lamang, ngunit napakalalim upang limutin. Ang tunay na kagandahan ay hindi kailanman nakikita sa kulusugan ng balat o sa kintab ng ginto, kundi sa katapatan ng pusong handang tumanggap sa iyo ng buong buo. Ang tunay na yaman ay hindi ang mansyong puno ng marangyang kasangkapan ngunit walang buhay, kundi ang kamay na handang humawak sa iyo sa kabila ng lahat ng iyong mga peklat. Tumingin si Daniel kay Elena at sa unang pagkakataon, nakita niya ang kanyang buong kinabukasan sa mga mata nito. Sapat na ang katahimikan ng gabi, ang amoy ng dagat, at ang pagmamahal na pumupuno sa kanyang puso upang sabihing ang kanyang kaluluwa ay ganap nang naghilom.